Binili siya ng isang may mataas na katungkulan sa palasyo bilang slave. Ano yung slave sa English? Alipin. Alipin. Pag sinabing alipin, nagtatrabaho, walang sweldo. Walang sweldo. Nung siya po ay naglilingkod ng mabuti, pinaratangan pa. Pinaratangan na siya po ay nakialam doon sa asawa ni Potiphar. Samantalang yung asawa ni Potiphar ang gumawa ng paraan upang tuksuhin si Joseph sapagkat sadyang gwapo si Joseph tulad ni... Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Subalit si Joseph may takot sa Diyos. Kahit napakaganda ng asawa ni Potiphar at siya nang gumagawa ng paraan, hindi po siya natokso. May takot at may tiwala sa Diyos si Joseph. Subalit ganun pa man, pinaratangan at ginawa ng istorya. Si Joseph hanggang sa niniwala naman yung asawa ni Potiphar na si Joseph nga ay sinipingan yung kanyang asawa. Ikinulong si Joseph. Matagal sa kulungan. So, kung isipin nga naman niya, anong buhay ito? Nasaan ang aking Diyos? Wala akong ginagawang masama. Iniiwasan ko ang tukso. Napagtatagumpay yung tukso. Bakit niya ako hinahayaan na ikulong at ilagay dito sa kalabuso? Pero sabi sa Biblia, in all those things, God was with Joseph. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay kasama ni Jose. At iyon po ay hindi nalilingid sa mga may katungkulan doon sa bilangguan. Sabi sa Biblia, sabi ng mga nanunungkulan doon, iba ang taong ito. Pinagpapala ito ng Diyos. Bakit? Bawat hipuin ni Jose, pinagpapala ng Diyos. Amen? Palatandaan na kasama man Diyos, bawat hipuin mo, pagpapalain ng Diyos. Amen? Ang mga silyang inyong inupuan, unang araw ako po nag-ayos niyan, personal. Isa-isang hinipo ko yan. Ako ang namili ng disenyo niya at kulay. I personally supervise everything here. I put my heart in here as God is with me. Believing that whatever we touch, miracles will happen. At ako'y naniniwala na lahat na makapapasok sa dalangin ng bahay na ito, pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos. Kaya kayong nasa labas, sikapin nyo sa ibang araw na kayo rin nakapasok dito. Bakit hindi kayo nakapapasok? Hindi naman bawal. Kasi nahirapan kayong magbistida. Nahirapan kayong pumunta dito walang baon. Why don't you fast one time and come ready to worship God in spirit and in truth? And I guarantee you, God is with us. So dumating ang panahon, nalingid sa kalaman ni Joseph, kumikilos na pala ang Diyos sa buhay niya upang siya ilagay sa mataas na katungkulan. Upang pagdating ng panahon na siya kailangan ng bayan, siya na nga namamahala. Dumating ang panahon na sa Ehipto ay nagkaroon ng masaganang ani for 7 years. At si Joseph ang ginawang tagapamahala. After that, another 7 years came famine, tagutom. Lahat, nakaratig bayan ay nawala ng pagkain maliban sa Ehipto, sapagkat si Jose ang namamahala kasama ang Diyos. Pumunta doon sa bayang yon ang kanyang mga kapatid na nag-api sa kanya. Hindi na siya kilala. At nung sa bandang huli, nang siya magpakilala, nangatog ang kanyang mga kapatid sa takot na sila ay gantihan ni Jose dahil sa kanilang mga ginawa. But this is the beautiful verse I found in Genesis chapter 50 verses 19 to 20. Ito po ang nasusulat. That's why I said, the goodness of God
works. God works positively for good and in unfavorable circumstances to those who fear and trust in Him. But Joseph said to his brothers, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Nung lumulod sa harapan niya, ang kanyang kapatid at umiiyak na humingi ng tawad, sabi niya, "Huwag kayong matakot sa akin, hindi ako Diyos. Sa inyong ginawa sa akin, bagamat masama ang inyong layunin sa akin, yun po ay pinahintulutan ng Diyos sa isang magandang layunin. Yun na nga, na ako ay makarating sa dakong ito, mailagay sa ganitong tungkulin upang marami ang maligtas sa panahon ng tagutom." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, in like manner in this ministry for the last 25 years, dumaan tayo sa matinding persecution. Paratang dito, paratang doon. Kasi si Brother Mike nagpapayaman daw sa gawaing ito. Kasi Brother Mike daw nagpagawa ng bahay sa Alabang na may basement at tinatago maikapo doon. Sabi ng makapit bahay ko. But through these years, every cent, bawat kusing na niloob ng Diyos na pumasok sa ministeryong ito, ginagamit natin upang ihay ka mabuting balita sa television, sa radyo, sa mga sinusugo natin sa bawat sulok ng daigdig. At ang natitira ay ating unti-unting iniipon. At ngayon, iyan ang nakikita natin. Ginawa ng ating mabuting. That's how good God is. Now, as we go through all these kinds of trials in our life, God has a purpose. Bakit ka nagkasakit? Bakit ka nagutom? Bakit ka iniwan ng asawa? Bakit ka ginugulo ng makapitbahay? Huwag kang magtaka, sapagkat bawat isa sa atin ay hinuhubog ng Diyos. Hinuhubog ng Diyos. Hinuhubog para ano? Para maging tunay na ginto. Maging tunay na perlas. Makatulad tayo sa nag-iisang perlas ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In Romans 8:28, this is what is written. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Hinubog tayo upang tayo ay makatulad ni Kristo Jesus. Anong itutularan natin kay Kristo? Mababa ang kalooban. Mahinahon. Matiisin. Mapagpatawad. Mapagmahal. Maunawain. Tulad niya. Ha? Kahit anong sabihin ng ating paligid, darating panahon, sabihin man sa'yo, pangit ka, di ka maniwala. Bakit? Anak ka ng Diyos. Walang anak ang Diyos na pangit. Amen? Nagkakagulo na, panatag ka. Bakit? Alam mong kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos.